Puliw no, unyan. Patugyan no. Patong yan no. Ngayong araw ay samahan niyo ako upang makita natin yung ating mga tanim dito. Dahil ilang araw tayong nawala dito sa bukid. Kaya ayan, titingnan ulit natin kung ano ang sitwasyon ng ating mga tanim na saging, yung mga dragon fruit. Yan, marami ng balot na bagin. Yan, may mga buwig din naman na pwede nating ma-harvest. Kapag dumating na sapat na gulang ang saging ay pa-harvest na natin yan. Dahil dito kapag may bumibili na saging, sila na yung naniniba. Yun lang ang kagandahan dito sa bundok dahil hindi ka na magpapagod na maniba ng saging. Dahil yung mismong bumibili, sila ay tumitingin, sila yung titiba ng saging para makita nila kung pwede na o hindi pa yung kanilang mga bibilhin. So ayan, patuloy tayo lang sa pagbaba dahil ito ay medyo tahilig na lupa at medyo may malayo-layo din ito sa aming bahay. Kaya ito ang maganda rito sa bukid at makita natin yung ating mga tanim ay nakakataba rin naman ng puso. Ano po? Nakakasaya sa pakiramdam dahil kapag ganito makikita mo, ayan, ganyan, may mga damo. So ayan, nagkakaroon tayo ng pagpapatabas dito kung kailan i-schedule dahil nga importante dito malinis. Kasi pagka nagkopra at bumagsak ang niyog, hindi mo agad makikita dito yung mga niyog kasi nga sa taas ng damo. Kaya inuuna muna yung pagpapatabas bago magpakopra. Ano po? Kaya dito sa bundok, usong-uso dito yung mga nagbabayanihan, ayan, tapos yung siyempre para makatulong tayo, ayan, may mga saging din dyan, ayan, may marami ang bunga, 4 na buwig yan, nasa katawan lumabas. Ayan, kita naman yung saging na yan, dahil hindi na nakayana na dumiretso pa sa taas, kaya dyan na lang siya, ayan, pinibilang ko yan, 4 na puso yan, 4 na buwig. So ayan, tuloy lang tayo para makita natin pa yung iba. At talaga naman halos 2 buwan pa lang yung damo na yan, ang namula ako dito ay yan, makikita natin damo yan, tordan, may mataba na rin, malapit na rin i-harvest yan. Ayan, mga balot ng bagin yung mga saging, talaga namang kailangan natin yan na linisan para sa ganun ay kahit gumala tayo dyan, walang ahas dyan na pwedeng makita. Siyempre kapag mayroong mga ganyan, nakakagulat din naman, kaya ito unang-una dito sa bundok ay kailangan talaga ng sipag, at tiyaga, marunong maghintay sa ating tinanim na pag dumating araw na bumubunga na at mag-harvest na tayo ay iba na sa pakiramdam, halos nawawala na yung pagod at yung mga ginagawa natin, naiisip na lang natin na kung hindi tayo nagtanim, so wala tayong makikita ang ganito. Ayan, kaya dito sa bundok talagang masasabi kong napakasaya kahit ito lang ang ating nakikita dahil ito yung pangunahing hanap buhay dito. Ganyan, magkopra, ayan, magtanim ng saging, ayan, mag-harvest ng saging, yan. Tapos magtanim ng mga gabi, mga gulay, gaya ng luya. So dito sa bukid, basta may kaunting lupain lang, kailangan punuin natin ng tanim para walang sayang na lugar at lahat ay pwede pakinabangan. Ayan, kaya pinapakita ko ito sa inyo upang ma-inspire kayo na kahit na
sa kabila ng paghihirap natin, gaya nito may karamdaman ako, pilit ko talagang ginagawa itong mga ganitong bagay dahil masaya ako sa ginagawa ko. Bukod sa pag-vlog, kasi habang pinapakita ko sa inyo, ayan, ito dahil nga sa paggawa ko ng video, ng content, ay naibabahagi ko sa inyo ito para makita ninyo at mamotivate din kayo bilang isang magsasaka ay malaking bahagi ito ng buhay namin na magsasaka dito sa bundok, na maiparating sa inyo na ganito pala yung ginagawa namin dito sa kabundukan. Dito naman ay may mga kurite na rin, may kalsada, kahit hindi kagandahan, importante kahit umuulan, bumabagyo, nadadaanan. Yan. Kung mapansin natin, may mga nakabunto na bunot dyan. Pagka nagkukupla, ginagkatong yan. Hindi lang nakahakot lahat dahil madami. Minsan yung iba inalagay sa puno ng nyug at sobrang dami na, sinusunog na rin dahil para hindi pamahayan ng mga mabangis na kaya ng ahas Kaya nilinisan niya kapag nagtabas dyan, sinasama na yan, sinasabay na para malinisan yung niyugan. So ito yung kalmuspusa na napakaganda rin ng mga bulaklak at iba't ibang kulay din yan. Merong yellow, orange, pink. Maganda rin yung halaman sa bahay na po pwede nating palamuti sa ating paligid ng tahanan. Ito yung may pink yan. So ayan, tuloy lang tayo. Tingnan yung tataasan ng mga damo. Talagang kailangan ito ng mga masisipag na magtatabas yan, ang kalmuspusa kung tawagin dito sa amin. Napakaganda palang halaman yan. Pwede nating pan-decorate talaga sa bahay. Gaya nung nakapunta ako sa Batangas, sa tiyuhin ko, ginawa niya talagang halaman, nakalagay dun sa taas, tapos nilagyan niya ng papatigas sa ilalim para doon siya gumapang at magawang arko. Napakaganda. Tapos yung bulaklak ang dami. So ayan, nakita naman niyo yung mga niyog at talagang umakyat na yung mga bagin. Kaya kapag wala nag-aasikaso, ito lang yung lalo kung bihira kayo hindi makapunta sa ganitong sakahan, ayan, mapansin lang natin kapag wala nag-aasikaso, talagang babalutin siya ng mga damo at mga bagin. Yun lang ang pinakailangan ditong mga magawa agad para sa ganun hindi maapektuhan yung ating mga bagong tanim. Okay lang yung mga matataas na, kasi pagka yung matataas na mga puno, bago man yung makarating sa taas, ay talagang namang sigurado namang yan ay malilinisan na. So yan, tuloy pa tayo. Medyo mahaba-haba yung ating lakarin bago natin makita yung iba pang mga tanim natin. So yan, dami rin ditong kugo, napakagandang pambubong niya, malambig yan sa sa bahay kapag ginagamit, at native kaya hindi na masyadong karamihan ng kugo, hindi kagaya ng unang panahon. Talagang magaganda yung kugo, halos hanggang dibdib ang haba, at ginagawa talagang pambubong yan. So yan, kaya yung pagsasaka ay talagang yan, halos yan ang karamihan sa mga nabubuhay dito sa ganitong lugar ay yan, talagang magtatanim talaga, iba't ibang klase ng tanim na pwede nating itong pakinabangan dito. Dahil kapag dito ay wala kang ginawa, wala kang tanim, ay wala rin mga anihin. Kagandahan dito kapag ikaw ay maraming tinanim at iba-ibang panahon,
iba-iba rin yung season ng yung pag-aani. Ayan. So bubaba naman tayo. Ito medyo matarik na portion ng lupa. Ayan. Matarik po yan. Kung mapapansin natin. Ayan, madamo na rin. Kagandahan lang din dito, kahit yan madamo, lalo kung niyog. Kahit na ganyan kataas ang damo, pwede natin yan pagharbisan. Kaya lang, yun nga, ang sagabal yung mga pagbagsak ng pangangawit ay hindi halos makikita lahat yung bunga. Yun lang ang nagiging hassle sa pagkokopra ng medyo mataas yung bagin, yung mga damo. Ayan, baba tayo dyan at nandiyan ulit yung ating mga saging, mga nyug na bagong tanim. Ayan, yan naman ninyo yan. Ayan, kung pwede naman, kung yung mga ganyan damo, at lalo kung mga kulape, yung Carabao grass, ay pwede yan ipakain sa mga alaga natin, mga kalabaw, baka, kambing. Ayan, pwede yan kumpayin dahil pwede rin ipagpastulan yan dito. Alagaan lang kasi baka masira nga yung ating mga tanim na saging at gustong-gusto ng mga alaga nating kalabaw at baka yan. Lalo yung mga suwi niya, yung mga sumusuloy na sa mga paligid ng saging na yan para dumami yung buwig. Ayan ang kinakain ng mga kalabaw. Kahit pa yung malalaki na kinakain talaga yan, kaya kailangan bantayan. Kung magpapakain tayo ng mga alaga, kailangan pasturin, yun. At kung naman, para makasigurado tayo, kumpay na lang, kapasin na yung mga damo. So ayan, yan din naman ang makikita ulit natin sa mga sagingan ulit. Kasi talagang halos ito ay pinuno ko na ng mga saging. Yung ibang mga may bakante pa dyan, dito may nag-iipon na ng niyog. Kaya kagandahan din dito sa paglulukad yan, pag medyo malinis na naman, nakikita yung nyog. Yan. Saka ang gamit dito yung pang-ipon, yung kawayan, may mga tulis na bakal sa dulo at yun ang ginagamit. Kisa dun sa itak ang gamitin, ay yan ang ginagamit para hindi nahahawakan. Tapos tatanggalin lang yung sa balaybay at yan, ihahagis ng ganyan na isa-isa. Yan, pero mas mabilis yan kumpara dun sa ibang mano-mano na paraan na pag-iipon. So yun, tuloy ulit tayo at ating puntahan yung yung iba pang lugar dito. So yan, may Indian mango dyan, malaki na at yan, nagbubunga na rin yan. Tayo ay pabalik na muna at nakakapagod na rin, hindi natin na ikot lahat dahil medyo malayo pa yung iba, saka medyo tagilid, matatarik yung daanan, kaya hindi natin napuntahan yan. May mga ganyan yung bunto ng niyog kapag nagkokopra. Ayan, habang binabaybay natin itong ating mga taniman, ayan, yung kahit hapong-hapuna sa pagtingin ng mga ganitong tanawin, baliwala din, mawala yung ating pagod kasi nga yan, nakikita natin yung ating mga pinaghirapan ng araw na pasalamat tayo sa Diyos at inabot pa natin dahil lang siyempre ang buhay naman natin hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo, kung hanggang saan pwede nating marating yun ang ating napaka mahalaga sa atin na dapat nating pagpasalamat sa Diyos na nakikita pa natin mga bagay na ito. Ayan, mga dragon fruit dito na sa tabi ng aming bahay at sinika po talaga na makapagtanim niyan kahit kung mapapansin nyo halos sa mga pagitan lang na rin ng nyog, ng saging. Yan. Diyan ko na rin tinatanim yung mga dragon fruit, yung mga bakante para hindi masayang mga espasyo. Meron din ako dito na guyabano, ayan,
may bunga na rin yan. Tuloy-tuloy ang bunga niyan kasi nga yung ibabaw niyan, tuwing hapon dyan tumutulog yung mga manok. At meron na rin ako dyan kuprahan na matagal na hindi pa nare-renovate. Pero kahit pa paano ay napapakinabangan pa yan. Diyan pa rin kami nagkokopra. Ayan. Okay pa naman kasi yero naman yung bubong, hindi naman siya tumutulo. At pwede pa natin yung mapagsalangan, mapapagtiyagaan pa rin. Kasi ang budget medyo kulang pa rin para maipagaba yan. Medyo malaking halaga pa rin yun. Kasi ang plano ko, sisimintohan na lang yung poste at yung mga parka, yung paligid ng mismo pinagsasalangan. So yung paligid ng aming bahay, kita naman hindi na halos makita. Dahil sa taas na ng mga bakod. Kasi yung bakod ko na yan, yung fortune na halaman, tapos may mga madre cacao. So ayan, medyo hindi makita yung bahay ko. So yung tagal ng bahay ko yan ay mula na ipagawa 1995 hanggang ngayon 2025. So bali 30 years na kung di ako nagkakamali ang bahay na yan. Ito yung aming mga kalsada na ginagamit dito, rough road, ayan. Pero ibang portion yan ay may simento na. Ayan, ito naman yung harap ng aming bahay. Ayan, ang aking ginamit na bakod. Yung gate natin ay kawayan na tinikan. Ayan naman ang harap ng ating bahay. At meron din tayong maliit na parkingan dyan. Ayan. So ayan ang mga halaman natin dyan, mga saging pa rin tabi ng bahay. At meron akong papakita sa inyo dito na isang saging ay 3 yung bunga. Ayan. 3 yung puso. 3 buwig. So ayan, katapos natin makabalik sa bahay, punta naman tayo dito sa kabilang side, sa ibang parte naman ng itong natin, sakahan, para makita natin yung iba. So ayan, may saging pa rin dyan. May sapa dyan. At dito yung aming ginawang palaisdaan. Bukod doon sa tabi ng bahay namin na may palaisdaan din, nagpagawa din ako dito ng palaisdaan na yan. May mga tilapia din dyan. At dyan ko rin inilagay yung yung ating crayfish. Kasi lagi nga akong umaalis at nagpapacheck up ako. So walang mag-aasikaso. Kasi yan, maganda naman yung quality ng tubig dyan. Kita naman yung malinaw. Dahil yung tubig dyan na galing sa sapa at saka sa balon, ayan, nagsama dyan. Dahil para tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Yan, kita nyo yung hose na yon. Yan, may hose dyan. Bukod doon ay yung tubig dyan sa sapa. Kaya gumawa na rin ako dyan ng palaisdaan para hindi naman tayo lagi na bibili. Kaya ngayon, nagpaparami pa rin tayo. Nakakukuha na rin tayo dyan ng pang-ulam natin. At nakakalibang din dahil pwede natin kawilin. Ayan, nagpapakain na rin ako dyan. Pag ako pupunta dyan, nagpapakain ako. Kung mapansin nyo yung tubig, umaagos doon sa tubo. Ayan, ganyan. At yun, kaya medyo maalo na ganyan, nandyan yung mga isda. Yan yung nagagalaw na yan, puro isda yan. So, ayan. So, yung luwang ng palaisdaan na yan ay 5 meters by 15 meters po yan. Yung luwang yan. Maluwang-luwang din po. Kaya ito, yun, set out sa iyo, parang uni, at Mr. Dom, ayan, sa pagtulong sa akin na paglalagay ng net, at pinahiram mo ako ng net na yan para protektahan natin yung isda dahil pagkagabi dinadagit ng mga ibon, lalo na yung mga kwago o yung mga ang tawag dito, yung parang tagak siya na ng mahabain paa. So yun ang dumadagit sa mga isda, lalo na yung mga maliliit. Kahit yung malalaki man, dinadagit din talaga. Kaya minabuti namin, nalagyan namin ng net. Yan, kita naman nyo, para protektahan natin yung ating alagang isda para makapagparami tayo at makapag-breed sila dyan. At siyempre
pagka dumami, maaari tayong makapagbenta rin ano. Bukod dun sa sariling pang-ulam na rin natin na makukuha dyan. Gaya na no, ang net, ano lang yan, second hand lang yan, ginamit namin. Tapos tinahi lang yan, pinagdatig-datig namin para sa ganon ay hindi makapasok yung mga kumakain ng isda, no. So ayan, sana tumagal at nabibila din sa araw yan, kaya darating yung panahon magpapalit din tayo. Ay, sa ngayon naman okay pa naman yung ating ginagamit na net dyan, at sigurado natin na hindi makakalusot yung mga kumakain doon sa ating mga isda. So ayan, yung may buwig na rin ating mga saging. Yan ang nakakatuwa sa bukid talaga, kasi marami kang maisip na pwedeng itanim na hindi masyadong aalagaan. Kita naman ninyo ito, na kahit matataas yung damo, pwede pa rin tayo mag-ani kaya ng saging at saka niyog. Ano po? Okay, sa pagsama ninyo sa akin sa pagtingin ng aking mga tanim dito sa aming mini farm, ay napasaya namin kayo at nakapag bigay na magandang inspirasyon sa inyo dito sa pamumuhay namin dito sa bundok. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.